Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Alas 10 ng umaga na makarinig si Teresa ng mga katok sa pinto. Nang bumukas iyon, ay nakita niya si Nita na may dalang tray ng pagkain. Kumain ka raw muna, sabi nito. Pumasok ito sa kwarto niya. Ibinaba nito sa side table ang tray ng pagkain. Wala akong gana. Namumugto ang kanyang mga mata. Masakit na masakit din ang kanyang ulo. Ibinilin ka sa akin ni Sir Wendell. Kung hindi ka pa raw lalabas, dalhan na kita ng pagkain. Umupo ito sa gilid ng kama niya. Umalis sina Pastor Wilfred at Pastora Gina. Sina Ma'am Wenon ay umalis na rin. Si Sir Wendell na lang ang naiwan. Humikbi siya. Nita, bakit ganun? Bakit basta na lang umalis si Winston na hindi na niya na ituloy ang sasabihin? Napaiyak na naman kasi siya. Sus, para namang hindi ka sanay. Basta sa gawain ng grupo, alam mo namang lahat ay kayang talikuran ni Sir Winston. Ang sakit kasi, para siyang bata nagsusumbong sa nakatatandang kapatid. Mahal ka naman niya saka, 'di ba? Alam mo naman na simula't simula pa ay ganyan na si Winston. Kung maaari lang sana niya sabihin dito ang ginawa niya para pigilan si Winston. Kumain ka na muna. Nag-aalala sa'yo si Sir Wendell. Dapat nga ay aalis na rin siya. Kaya lang, kailangan daw muna niya masiguro na okay ka na bago siya umalis. Bahagyang kumislot ang kanyang puso. Nasaan siya? Nasa study. Sabihin mo sa kanya ayos lang ako. Pwede na kamo siyang umalis. Ngayon pa lang, gusto na niyang putulin ang anumang maging ugnayan nila ni Wendell kahit bilang kapatid ni Winston na handang umalalay sa kanya sa gitna ng kalungkutan. Kainin mo na yan, inginuso ni Nita ang pagkain. Ako nagluto niyan, tumango na lamang siya. Nang lumabas ito, ay hindi niya nilingon ang pagkain pinasok nito. Nanatili siya sa kinaroroonan niya. She silently prayed for Winston's safety. Pagkalipas sa 15 minuto, ay may kumatok ulit sa pinto ng kwarto niya. Hindi na niya nilingon ang pumasok dahil alam niyang si Nita na naman iyon. Chine-check marahil nito kung kumain na siya. Nakatalikod siya na nagsalita. Nita, mamaya na ako kakain. Ako na lang ang maglalabas ng tray. Lagpas alas 10 na, pero wala pang laman ng sikmura mo. Kumabog ang kanyang dibdib nang marinig niya ang tinig ni Wendell. Pinigilan niya ang sariling lumingon. Naramdaman niya ang pag-upo nito sa gilid ng kama niya. Bagay na lalo nagpakaba sa kanya. Winston wouldn't like what you're doing to yourself. I'm sure ayaw niya magkasakit ka. Kapag pinabayaan mo sarili mo, tsak na doon ang punta mo. Kakain din ako mamaya. Pwede ka nang umalis. I'll be fine. Nagpapalipas lang ako ng sama ng loob. Teresa, hindi na dapat sumama ang loob mo. Sinabi ko na sa'yong gawin mong lahat para pigilan siya. Bigla siyang humarap dito. I did. I really did my best. Nag-iwas agad siya ng tingin dahil para napapaso siya sa tigtig nito. Nupo siya at sumandal sa headboard ng kama. Itinutok niya mga mata sa salamin ng tukador. Sinunod ko ang payo mo. I thought I would be successful. We were almost there. Lumunok siya. Dapat pa ba niya ikwento rito ang nangyari na nagdaang gabi sa pagitan nila ni Winston? No, it was too personal to divulge. What happened? Umiling siya. Wala. I just tried to stop him from leaving but I couldn't. Nagpakawala ito ng hininga. At least, you did your best. Yun ang importante. Tumango ito. Kung ako sa'yo, hindi ko iindahin ang nangyari. What we need to do is to hope and pray he'll come home back safe and sound. Tumango siya. Gusto niya sabihin dito na lumabas na ito ng kwarto niya dahil pakiramdam niya hindi siya makahinga sa presensya nito. Her room seemed so small for him. Will you eat breakfast now? Tumango ulit siya. Alright, I'll go now. Hindi na siya sumagot.
Pinigilan din niya ang sariling sundan ito ng tingin hanggang sa nakalabas na ito. Balisa si Wendell habang nagmamaneho. Labis-labis ang guilt na nadarama niya. Damn, damn, damn! Paulit-ulit na mura niya habang binabayo ni Bella. Nagtatagas din ang kanyang mga bagang. Nagagalit siya sa kanyang sarili. Nagagalit siya sa nagawa niya. It was unintentional. Nang mapadaan siya sa kwarto ni Teresa na nagdaang gabi, ay narinig niya ang pag-iyak nito. Hindi niya napigilan ang kanyang sariling pumasok sa kwarto nito. Nang lapitan siya nito at halikan, ay lalo hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. All he wanted was to make her feel she was not alone. Gusto niyang damayin nito sa kalungkutan nito. Pero anong ginawa niya? Sinamantala niya ang kahinaan ni Teresa. Walang kamali-mali ito na siya at hindi si Winston ang kaulayaw nito na nagdaang gabi. Kung hindi pa ito nakatulog, baka nangyari na hindi dapat mangyari. Hindi lamang siya kay Teresa nagkasala. Nagkasala rin siya sa kanyang kapatid. Kung malalaman na kanyang mga magulang ginawa niya, baka tuloy na siyang isumpa ng mga ito at hindi na naisin pang makita mulit. Higit sa lahat, may takot pa rin siya sa Diyos. Jesus, how could he do such a thing? He took advantage of Teresa. Alam yung depressed ito na nagdaang gabi. Alam din niyang lango ito sa sleeping pills dahil narinig niya inalok ito ng kanyang mama ng pampatulog. Sinamantala niya ang kahinaan nito bilang babae. Damn! Mura ulit niya. He pulled over. Isinubsob niya ang kanyang ulo sa manibela. Wala siyang kasinsama. Hindi niya dapat ginawa iyon. Lalo na sa isang gaya ni Teresa. Kanina ay hindi niya matingnan ito ng tuwid sa mga mata. He knew how she longed for his brother. He knew how she loved Winston. Gusto niyang yakapin ito. Gusto niyang aluin ito. He wanted to assure her that everything was going to turn out fine. Pero hindi niya kayang talunin ng sigaw na kanyang konsensya. He had been bad, very bad. Namalayan na lamang niya na nagiinit ang mga sulok ng kanyang mga mata. He felt as if he wanted to cry. He wanted to scream. He had done so many bad things in life. Kulang na nga lang ay pumatay siya ng tao para matawag siyang kriminal. Ngayon, pakiramdam niya ay isa talaga siyang kriminal. Pakiramdam niya ay napakasama niyang tao. Of all people, si Teresa pa na matagal na niyang lihim na minamahal ang nagawa niyang lapastanganin. Sa kauna-unahang pagkakataon ay may luhang pumatak sa kanyang mga mata. He was a strong man. Hindi siya umiyak kahit gaano kasakit ang mga salita na narinig niya sa kanyang mga magulang. Ngayon lamang, nasasaktan siya dahil sa nagawa niya kawalang hiyaan sa babaeng tanging mahal niya. Babaeng tinanggi niya sa kanyang puso noon pa man, subalit hindi kailanman maaring gawing makatotohanan. Hindi siya karapat-dapat para kay Teresa. Teresa, Teresa, paulit-ulit na sambit niya. Kailangan ni Teresa na libangin ang kanyang sarili dahil kung hindi, ay baka mabaliw siya sa sobrang kalungkutan. Idinadaan na lamang niya sa panalangin ng lahat. It had been 2 weeks since Winston left. 2 beses pa lamang na nakausap niya ito mula noon. Ilang araw na itong hindi tumatawag o nagte-text man lang. Ang mag-asawang Laiko ay nagtungo sa saipan. Hindi pa raw sigurado kung kailan makakauwi ang mga ito. Si Wendell naman ay hindi na nagpakita, tumawag man lamang mula nang umalis ito ng bahay pagkaraang umalis si Winston. Nakatunganga ka na naman, puna ni Nita kay Teresa. Tumutulong ito sa paghihiwa ng gulay na iuulam nila sa hapunan. Ewan ko ba, Nita? Para napakahungkag ng pakiramdam ko. Ang lungkot-lungkot ko. Sus, hindi ka na nasanay sa bahay na ito. Madalas naman tayo lang naiiwan dito ah. Si Wendell, hindi pa rin pumupunta. Ayun pa, lalo hindi mawiwili ngayon dito iyon kasi wala si Sir Winston. Lalo nakadagdag sa kalungkutan niyang sinabi ni Nita. Ang akala pa naman niya, ay palagi siyang dadalawin ni Wendell kaya nang sinabi nito kapag wala si Winston. Pero tumawag si Sir Wendell nung isang araw. Anong sabi niya? Nagtanong siya kung okay ka raw ba tayo rito. Tapos, tinanong ka niya. Ang sabi ko, nag-gardening ka. Sabi ko pa tatawagin kita. Sabi niya, wag na raw. Ayun, hindi na naman ulit tumawag. Lalo siya nilungkot sa nalaman niya. Hindi niya alam kung anong extent ang lungkot na nararamdaman niya. She was sad and worried because of Winston but she felt a deeper sadness because of Wendell.
dahil hindi man lang siya nito kinukumusta, samantalang alam naman nito na malungkot siya. Nasaan ang pangako nito kay Winston na aagahan siya nito habang wala si Winston? She missed Winston, but what was insane was she also missed Wendell. Gusto niya sampalin ang kanyang sarili sa pakiramdam na iyon. She was being stupid. Ni matapos sila magluto ni Nita, ay pumasok siya sa kanyang kwarto. Sinubukan niyang tawagan sa pamamagitan ng kanyang cellphone ang numero ni Winston. Cannot be reached ang sabi ng recorded message. In-scroll niya pataas ang phone book. Kasunod ng pangalan ni Winston, ang kay Wendell. Pinindot niya iyon kasabay na pagkabok ng kanyang puso. Tumunog iyon. Nakalimang ring na pero hindi sinasagot ni Wendell ang cellphone nito. Sinubukan ulit niyang i-dial ang numero nito. Nakailang ring ulit ang telepono pero hindi pa rin ito sinagot. Baka busy ito, baka nasa meeting ito, o baka naman abala ito sa kung sino mang babaeng kasama nito. Hindi niya alam kung bakit nakadama siya ng hati sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib pagkaisip niya sa bagay na iyon. Anong pakialam niya kung ano man ang gawin ni Wendell sa buhay nito? Naiinis na talaga siya sa kanyang sarili. Alam niya na sa pangarap ang boyfriend niya at malapit na maging asawa, pero ibang lalaki nasa isip niya at ang masama, kapatid pa nitong lalaking iyon. Patawarin mo po ako, Diyos ko, bulong niya sabay pikit. Kung bakit naman kasi naisipan pa niyang tawagan si Wendell, nangako siya sa kanyang sarili, hindi na ulit niya gagawin iyon. Halos iumpog ni Wendell sa bar ang kanyang ulo. Nasa condominium unit niya siya. Halos gabi-gabi ay nagpapalipas siya ng oras sa mga bars pero sinadya niya manatili ngayon sa condo unit niya. He had enough for the last 2 weeks. He had been with different women. Pinipilit niya ibaling sa ibang atensyon niya pero hindi niya magawa. All the women he dated for the last couple of weeks were all dismayed. Puro pag-inom kasi ng alak ang ginawa niya. Sinadya niya huwag sagutin ang tawag ni Teresa. Ayaw na niya makausap o makita ito dahil alam niya magkakasala lamang siya sa kanyang kapatid. Alam naman niya ayos ang kalagayan nito dahil palagi siyang tumatawag sa bahay. Sinasadya niya iba't ibang katulong nakakasagot pero hindi halatang inaalam niya ang kalagayan ni Teresa. Ibinaba agad niya ang telepono kapag palaging sinita nakakasagot. Nilalangon na lang niya ang kanyang sarili sa alak para mawala sa kanyang isip si Teresa pero lalo lamang ito nagsusumiksik sa gunita niya. Hindi niya akalaing magiging ganoon kasidhi ang nararamdaman niya para dito. Sa dinami-rami ng babae sa mundo, bakit si Teresa pa? Nagsalin siya ng scotch sa baso at in-straight ang pag-inom niyon. He felt miserable. Ni hindi na nga siya nakapag-ahit. He had never felt this miserable before. Nilalamon pa rin ng guilt ang kanyang konsensya dahil sa ginawa niya kay Teresa. Tinitigan niya ang 2 missed call sa kanyang cellphone. Hinaplos-haplos niya iyon. Bakit hindi niya tawagan si Teresa? Baka sakaling maibsan na kalungkutang nararamdaman niya kapag narinig niya ang boses nito. Hindi naman niya makikita ito. Maririnig lamang niya ang boses nito. Ang isip lamang naman niya magkakasala. Before he knew it, he had already pressed Teresa's number. Hello? Anang malambing na tinig ni Teresa pagkatapos ng 2 ring. How he loved her. If he could only shout it to the world. Hi, you rang me up? Kunwari tanong niya. Tumayo siya mula sa stool at nagtungo sa couch. Nahiga siya roon. Nakapatong ang 2 ulo sa kaliwang kamay niya. He imagined her sweet angelic face. Oo, kanina. Bakit? May problema? Kung alam lamang nito na gustong-gusto niyang puntahan nito at makita. Wala naman. Medyo nalulungkot lang ako. Naisip ko si Winston. He'll be fine. Sana nga. Naiinip ka ba sa bahay? Medyo. Wala rin sina tito at tita. Hindi ko alam kung kailan nadating nila galing ng Saipan. Bakit hindi ka magtrabaho para hindi ka mainip? Marami namang kumpanya kung saan stockholder si Papa. Pwede ka magtrabaho kahit saan mo gusto. Hindi pa namin napag-uusapan ni Winston iyon. Saka kapag ikinasal kami, hindi na rin ako magtatrabaho. Gusto kong alagaan si Winston at ang mga magiging anak namin. Sa pakiwari niya ay pinigang kanyang puso dahil sa sinabi nito. Ganoon palang pakiramdam na nagsaselos. Pero habang hindi pa kayo kasal, you can explore the world, sabi niya. Hindi na ito nagsalita tungkol doon. Nagluto kami ni Nita ng kare-kare. Baka gusto mong dito kumain. Kung hindi ka busy, sa halip ay sinabi nito. Kailangan niyang tumanggi. Kailangan pigilan niya kagustuhan makita ito.
Nagawa na niyang pigilan na kanyang sarili sa loob ng 2 linggo. Magagawa pa niya. Okay lang kung hindi ka pwede. Ikaw rin, masarap ang kare-kare. Tumawa siya. Hindi iyon pilit na tawa. Mula talaga iyon sa kanyang puso. Alam mo bang paborito kong kare-kare? Oo, sabi nito. Paborito rin kasi iyon ni Winston. Sinabi niya sa akin na pareho ninyong paboritong kare-kare. Iyon nga lang, sa halip na bagoong ay iodized salt ang ginagamit mong pang-alat. Allergic ka raw sa bagoong. Tumawa ulit siya. Mahihintay mo ba ako sa dinner? It will take me an hour before I could get there. Hihintayin kita, sabi nito. Pauunahin ko na si Nanita sa pagkain. Bahala na, anang maliit at tinig sa kanyang isip. Hindi naman siguro siya baliw para ulitin ang kaguguhan na gagawa niya. Alright, I'll be there. Kailangan niya mag-shower para hindi mapansin nito na nakainom siya. Okay, I'll wait for you. Bye. Hindi napigilan ni Teresa ang pagragasa ng kaba sa kanyang dibdib nang pumasok sa gate ang kotse ni Wendell. Nasa main door siya. Isang mahaba at bulaklaking house dress ang suot niya. Hi, nasa na pinagmamalaki ninyong kare-kare? Kaswal na bati nito bago tuloy-tuloy na pumasok ito sa kabahayan. Sinundan niya ito ng tingin. Agad niya napansin ang pagkahulog ng katawan nito. Mukhang ilang araw na itong hindi nakakapag-ahit ng balbas at bigote. She felt the instant flow of sensation when he passed by her. Kay sarap sa pang-amoy ng mamahaling kulong nito. Amoy bagong paligo ito. Hindi na nga lang marahil ito nakapag-ahit dahil sa pagmamadali makapunta roon. Ipinilig niya ang kanyang ulo para mawala ang kalokohan pumapasok doon. All she needed was company. Kailangan lamang niya na makakausap dahil sa kalungkutan nararamdaman niya. Sa kusina sila nagtuloy. Nakahain na sa mesa ang hapunan. Tinulungan siya ni Nita bago ito nagtungo sa maid's quarters. Habang kumakain ay kaswalang pag-uusap nila. Kung alam lamang nito na hindi normal ang kanyang pakiramdam, sobrang lakas ang kanyang pintig ng kanyang puso. Bagay na kinaiinisan niya sa kanyang sarili. Pumayat ka, puna nito. Hindi ka ba kumakain? Saglit lamang siyang pinagmasdan nito bago ibinalik ang atensyon sa kinakain. Pinudbura nito ng iodized salt ang sauce ng kare-kare na isinabaw nito sa kanin. Hindi kasi ako masyadong makatulog. Hindi rin ako masyadong makakain, sagot niya. Iniisip mo pa rin ba si Winston? Oo, hindi ko maiwasan eh. Partly, nagsinungaling siya. Hindi lamang si Winston ang iniisip niya palagi. Mas naguguluhan ang kanyang isip dahil sa pag-iisip dito. Huwag kang masyado mag-isip. Baka kapag bumalik si Winston ay butot balat ka na. Ngumiti siya. Ikaw, bakit payat ka rin? Maraming trabaho. Tumangutango siya. Noon niya napuna ang isang kahan ng sigarilyo na ipinatong nito sa mesa. Akala ko huminto ka na sa paninigarilyo. Mahirap eh. Hindi dapat biglaan. Pakiramdam ko ay may sakit ako kapag hindi ako nakakahit-hit ng sigarilyo. Kailangan ko magyose kapag nag-iisip ako. O siguro dapat ay lagi may nagpapaalala sa akin. Gusto mong i-text kita araw-araw para i-remind ka? Ngumiti ito. Salamat sa concern. Hayaan mo, itatry ko na talagang alisin. Gradually, that is. You better keep reminding me, sabi nito habang nakatitig ito sa kanyang mga mata. Kumabog ang kanyang dibdib. Did you like the food? Pagbabago niya sa paksa. Bukod sa kare-kare, nagprito rin si Nita ng tilapia. Masarap ang sawsawang kalamansi na may toyo at siling labuyo. Tumango ito. Malambot na malambot ang tuwalya ng baka. Alam mo naman ako, basta kare-kare. Minsan, subukan mong ulaman ng bagoong ang kare-kare. Mas masarap. Para magmukha akong tikbalang kapag nagka-allergy ulit ako. Okay ng asin. Nagkatawanan sila. Nagtataka siya sa kanyang sarili. Bakit tila kay saya niya kapag kausap niya ito? Wala siyang matandaan na natawa siya ng malakas habang kausap niya si Winston. Lagi kasi seryoso ito. Kung saan-saan na napunta ang usapan nila. Hindi na sila umalis sa kusina. Nagtimpla siya ng kape para kay Wendell at siya naman ang sa kanya. Maya-maya ay lumipat sila sa sala. Hindi nila namalayan ang paglipas ng oras. 12:00 na pala ng hating gabi.
Nalaman lamang nila iyon na biglang tumunog ang antigong orasan sa sala. 12:00 na pala, sabi nito. I should go home now, I think. Para hindi mo ito bakit kung makapagsalita ka. Tumawa ito. Gusto ko nga sana imbitahin ang sarili ko na dito na matulog. Pwede ba? Tumawa rin siya. Ikaw ang lehitimong may-ari ng bahay na ito ngayon kasi wala sina tito at tita. You can stay here for as long as you want. Bahagyang ikiniling nito ang kanyang ulo. Parang ang tinatamad na akong umalis. Baka kapag bumalik ako sa kondo, ay iinom na naman ako. Naglalasing ka? Hindi naman. Kapag nag-iisa ako, umiinom ako ng kaunti para makatulog agad ako. Minsan pa lamang siya nakapunta sa condo unit nito. Kasama niya noon si Winston. That was over 2 years ago. Birthday noon ni Wendell. Napahiya pa nga ito dahil hindi nito alam ang papunta sila roon para sorpresahin ito. Sila ni Winston ang sorpresa dahil paglabas ni Wendell ay nakatapi lamang na ito ng tuwalya at may kasunod itong babae na nakatapi rin ng tuwalya. Agad itong dinispatch ang babaeng iyon. Hindi raw nito alam ang darating iyon. Noon pa mga panahong iyon ay may guilt feelings na siyang nararamdaman sa kanyang sarili na pilit niyang binabaliwala dahil tuwing may mababalitaan siyang may karelasyon si Wendell o makita niya ito may kasamang ibang babae ay nakararamdam siya ng selos. She condemned herself for feeling that way because she was committed to Winston. Pasimple ipinilig niya kanyang ulo. So, will you stay the night? Aayusin ko ang kwarto mo. Papalitan ko ng bedsheet. Wika niya. Ayaw na niyang i-entertain ang mga bagay na nagpapagulo sa kanyang puso. Oo, pero ako na lang magpapalit ng bedsheet. Nakakahiya naman sa'yo. Hindi, ako na lang. Trabaho ko naman iyon dito. Kapag bibisita sina tito at tita, ako nag-aayos ng guest room. Hindi naman ako bisita. Sabi mo nga, ako ang lehitimo may-ari ng bahay na ito ngayong wala sina papa at mama at saka si Winston. Kahit na, huwag mo nang agawin ang role ko. Sandali lang, kukuha ako ng bedsheet at punda sa storage room. Tumayo rin ito. Sasamahan na kita. Mabilis na mabilis ang tibok ng kanyang puso habang magkaagapay sila naglalakad sa pasilyo patungo sa storage room. Nang buksan niya ang pinto niyon, ay nakasabay pa sila sa pagpihit ng seradura. Ang kamay niya nahawakan nito. Pakiramdam niya na kurente siya. Mabilis naman itong binawi ang kamay nito. Hindi na ito sumama sa loob ng storage room. Bagay na lihim niyang ipinagpasalamat. At least, may pagkakataon siya para pakalmahin ang kanyang sarili. As walang bedsheet, punda at comforter na pinili niya. Madali namang kuhanin iyon dahil by set ng pagkapatong niyon sa cabinet. Nang lumabas siya, ay kinuha ni Wendell sa kanya mga iyon. Sa pagkuha nito, ay nasagi nito ang kanyang dibdib. Dahilan para manumbalik ang kaba niya. She was stunned and puzzled. Bakit parang pamilyar na pamilyar ang dampi ng balik nito sa kanya? Nakatingin ito sa kanya. May pakiwari siyang alam nito ang pagkailang na nararamdaman niya. Ang bigat nito sabi nito. Marahil ay paraan nito iyon para pagaanin ng tensyon sa pagitan nila. Tumalikod na ito at humakbang palayo. Sumunod siya rito kahit erratiko pa rin ang tibok ng kanyang puso. Sa kwarto na nito niya naabutan nito. Ibinaba nito ang bedsheet at comforter sa couch. Siya naman ay nagtungo sa kama at hinila ang manipis na bedsheet na nakapatong doon. Inilalagay lamang iyon doon para hindi maalibukan ng kama. Kapag maraming bisita sa bahay, ginagamit din ang silid na iyon bilang guest room. Thinking she was alone with Wendell in the room made her shiver. Inabala na lamang niya ang kanyang sarili sa pag-aayos ng kama. Nang buksan nitong air conditioner, para may gumapang na kilabot sa buong katawan niya. Pinapanood ba siya nito? Hindi niya alam dahil nakatalikod siya dito. Maya-maya ay naramdaman niyang palapit ito. Tinulungan siya nito sa pag-aayos ng comforter. Wala silang imikan habang ginagawa iyon. Sunod na nilagyan niya ng punda ang dalawang unan. Done, kapag kuwan ay sabi niya. Thanks, nakangiting sabi nito. May damit ka riyan sa closet. Nilabhan na maid ang mga naiwan mo nang magstay ka rito ng 3 araw 2 weeks ago. Siya ang nagtipid ng mga damit nito kaya bilang na bilang niya kung ilang piraso iyon. 3 briefs, 2 puting t-shirt, 2 boxers at 2 pantalon. May tuwalya sa banyo. Hindi siya makatingin ng tuwid sa mga mata nito. Pakiramdam kasi niya
nakatitig ito sa kanya. Naiilang siya. So, maiwan na kita. Tumango ito. Salamat. Sige, ihahatid na kita sa kwarto mo. Ha? Bulalas niya. Sign of gratitude. Pinilit niyang tumawa. Para naman akong tatawid ng kalye at kailangan mo pa akong ihatid. Diyan lang sa kabilang kwarto ko. Sign of gratitude nga eh. Ganun doon, gentleman. Tumawa ulit siya. He never failed to make her laugh. Bakit? Hindi ka ba inihahatid ni Winston sa kwarto mo? Tanong nito. Madalas. Pero boyfriend ko naman siya. Gusto sana niyang idugtong pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Okay, dahil wala siya, ako na lang muna ang maghahatid sa iyo sa kwarto mo. Bahagya pa nito ang kinumpas ng kamay para bigyan siya ng daan. Princess Teresa, this way please. Hindi niya napigilang matawa ulit. Nang nakarating sila sa tapat ng kwarto niya, ay nikasabay pa sila sa pagpihit sa saradura ng pinto. Agad na binawi niya ang kanyang kamay. Tila naman baliwala rito ang lahat. Thanks, sabi niya. Welcome and good night. Good night. He leaned forward and before she could react, he kissed her on the cheek. Good night, sis. She was totally stunned. His lips were warm. Pinigilan niya ang sariling iangat ang kanyang kamay at haplusin ang pisngi niyang halikan nito. Nararamdaman pa niyang init na iniwan doon ng mga labi nito. Ramdam pa niyang bigot at balbas itong lumapat din sa kanyang pisngi. Good night, mahinang sabi niya. Hindi na niya hinintay na makasagot pa ito. Pumasok na siya sa loob at isinara ang pinto. Ikinandado pa niya iyon. Napasandal siya sa pinto at saka napabuntong hininga. Hinalikan siya ni Wendell. Hinalikan lamang siya nito bilang kapatid. Pero bakit ganoon nararamdaman niya? Bakit hindi niya nararamdaman ang ganoong uri ng sensasyon kapag hinahalikan siya ni Winston? Oh God, sambit niya sa isip. Nagkakasala siya sa kanya nobyo. Nagkakasala siya sa Diyos at kay Winston. Winston, bumalik ka na. I don't want what I'm feeling right now. Lumapit siya sa kama at humiga roon. Kinalma niya ang kanyang sarili. She was confused. Hindi niya maaring mahalin si Wendell. Si Winston ang mahal niya. She was committed to him. Mamamatay na muna siya bago mangyaring may mahalin siyang ibang lalaki bukod kay Winston. Pero alam din niya na niloloko niya ang kanyang sarili. Nang araw na iyon, ay napatunayan niyang mahal na niya si Wendell noon pa man. But her feelings for him had to stop. Kailangan niya magdasal para kalimutan niya ang nararamdaman niya para dito. Winston was the right man for her. Bumangon siya. Kapag kuwan, ay pumikit siya at nagsimula magdasal. Humingi siya ng tawad sa Diyos. Humingi na rin siya ng tulong na pagliwanagin ang kanyang isip. Balisang-balisa si Wendell. Binuksan niya ang bintana para makapagsigarilyo siya. Gustuhin man niya sundin si Teresa na tigilan iyon, ay hindi niya magawa dahil iyon lamang ang nagpapakalma sa kanya. Wala namang alak sa bahay na iyon para makainom siya. Nangako na siya na titigil na siya sa paninigarilyo pero hindi niya magawa. What the hell was happening to him? The woman he loved was just next door. Na napagsolo sila sa kwarto iyon kanina ay parang dinedemonyo kanyang isip. Naalala niya ang gabing muntik na niya maangkin ito. Only God knew how much effort he exerted to control himself from grabbing her and kissing her endless. He wanted to pin her to the bed. He longed to touch her again. He longed to taste the sweetness of her lips again, to savor the softness of her skin. Kay daming babae naghihintay na atensyon niya. Kay daming umaasam na tawagin niya at iyain. Pero bakit si Teresa umuoko pa sa kanyang isip? Pumikit siya ng mariin. Nababaliw niya yata siya. Hindi siya dapat nagpunta roon. Napigilan na niya ang kanyang sarili na magpakita rito ng 2 linggo. Kung bakit naman kasi, nang marinig niya malambing na boses nito sa telepono, ay parang gusto na agad niya lumipad para makita ito. Hayan tuloy, nahihirapan siya. Nahihiya siya sa kanyang sarili dahil sa nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. He had never felt like that toward a woman before. He had never wanted a woman so badly like he wanted Teresa. Hindi lamang iyon tawag ng laman, tawag iyon ng puso nagmamahal. He could not believe himself. He loved Teresa. Marunong din pala magmahal ang isang Wendell-like. Ang masaklap, natuto nga siya magmahal pero sa maling babae pa. Hindi, tamang babae si Teresa. Natuto siya magmahal sa pinakatamang babae pero hindi niya ito pwedeng mahalin.
Sunod-sunod na paghit-hitbuga ng sigarilyo ang ginawa niya na para bang sa pagbuga niya ng usok ay magagawa niyang alisin sa kanyang isip ang maganda mukha ni Teresa. Para mawala ang kademonyohan na naghahari sa kanya ay minabuti niya magtungo sa banyo. He knew exactly what to do to ease what he was feeling at that moment. Siya lamang ang makakagamot sa kanyang sarili. Kinabukasan, ipinilit ni Teresa na maging kaswal ang pakikipagharap kay Wendell. Puyat man, ay gumising siya na maaga para maipaghanda niya ito ng almusal. Pinigilan niya ang sarili na mapahanga rito nang pumasok ito sa komedor na bagong ligo at bagong ahit. Mabango ito, puting polo shirt at kaki na pantalon ang suot nito. Agad na sumagi sa kanyang isip ang halit na ginawa nito sa kanya na nagdaang gabi, pero agad din niya sinaway ang kanyang sarili. At para mapalis iyon sa kanyang isip, ay inabala pa niya ang kanyang sarili sa pag-aayos sa mga kubyertos. Umupo ito sa silyang palagi nitong inuupuan kapag umuwi ito roon. "Good morning, Sir Wendell. It's nice to see you here." "Ang gwapo mo talaga, sir," sabi ni Nita bago nito inilapag sa tapat ni Wendell ang isang tasa ng umuusok na kape. "Black coffee, sir," sanay si Nita at ang iba pang katulong doon na makipagbiruan kay Wendell. Tumawa si Wendell. "Good morning din sa'yo, Nita." "Good morning, Teresa." Napilitan siya tumingin dito. "Good morning." Ganting bati niya. Naupo siya sa silyang laging niyang inuupuan. Magkatapat sila. Bumaling si Wendell kay Nita. "Oh, bakit dalawa lang ang plato? Tawagin mo ng iba. Sumabay na kayo sa amin ni Teresa para masaya." "Ay, naku sir. Kumain na ho kaming lahat. Para sa inyo lang ni Teresa espesyal na almusal na iyan. Nagpandasal na kami ng mga kasama ko. Alam niyo na, nagda-diet kami. Lumalaki ng mga bilbil namin." Pinisil ni Wendell ang bilbil ni Nita. "Sexy ka pa rin kahit may bilbil ka." "Ay, kalabaw ni Islaw. Si sir talaga." Halatang kinikilig na sabi ni Nita. Alam niyang crush nito si Wendell. "Palagi ko yung nagsasabi ng totoo, sir." "Hay nako, kung maganda lang ako at hindi maid, pinikot ko na kayo, sir." Tumawa na malakas si Wendell. "Sorry ka, tangang lalaki lang ang napipikot. Hindi uso sa akin yun." Tumawa rin si Nita. "Nagbibiro lang ako, sir, ha? Natutuwa lang ako at masaya rito sa bahay kapag nandito kayo." Sabi nito. "Maiwan ko na muna kayo. Marami pa akong gagawin sa kusina. Enjoy your breakfast." Sabi nito. Kumawa ito sa kanya kapag kuwan ay lumabas na. Namayaning katahimikan paglabas nito. Tanging tunog ng kutsaritang ginamit niya sa paghalo ng kape niya ang ingay na maririnig. Si Wendell ang una nagsalita pagkatapos itong humigop ng kape. Nakatingin ito sa pagkain nakahain sa mesa. Daing na bangus, beef tapa, fried rice at hiniwang hinog na papayang inihanda nila ni Nita. Ang sasarap ng pagkain. How can Nita refuse to eat this? Dumampot ito na isang hiwa ng tapa. Tasty. Naniwala ka naman nagda-diet si Nita. Kumain na siya ng 5 pandesal, pero mamaya ay kakain din iyon ng kanin. Mahilig mang-read ng kusina babaeng iyon. Kunwari lang diet. I know, halata naman sa katawan. Nagkatawanan sila. Sapat na iyon para matunaw ang yelo sa pagitan nila. Maya-maya pa, ay kampante na siya sa pakikipagkwentuhan dito. Pareho sila napadami ng kain. Sinabi nito na pupunta ito sa talyer nito sa Banawe. Hindi nito sinabi kung kailan ito babalik ulit roon, pero sa isip niya, ay masabuti na rin huwag nang muna sila magkita. Nahihirapan lang kasi siya. 5 araw pang lumipas nang isang malagim na balita ang dumating kay Teresa na halos magpawala sa kanyang ulirat. Nabaril daw sa isang crossfire ng mga rebelde at militar si Winston. Nasa isang misyon sa kuta ng mga rebelde si Winston na magkaroon ng opensiba ang mga militar. Agad na dinaluhan siya ni Wendell na sobrang apektado rin sa nangyari. Halos sabay nilang nalaman ang masamang balita. Itong kinatatakutan ko. Sinabi ko na. Kung nakinig lang sana sila sa akin. Halatang pigil na pigil nito ang pagtangis. Nakakuyom ang mga kamay nito. Hindi siya nagsasalita. Walang patid sa pag-agos ang mga luha niya. Hinihintay na lamang nila ang tawag ng AFP para sunduin ang pangkay ni Winston sa Fort Bonifacio at agad na umuwi mula sa saipan sina Tito Wilfred at Tita Gina. Nananangis din ang mga ito sa pagpano ng anak, pero madaling natanggap ng mga ito nangyari.
may kabuluhan daw ang pagkamatay ni Winston. May ilang miyembro daw ng mga rebelde ang nagawa ni Winston na ibalik ang tiwala sa Diyos bago naganap ang trahedya. Alam niya may dahilan ng Diyos kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay, pero sa pagkakataong iyon ay gusto niyang isara ang kanyang isip. Lalo pa at labis-labis na guilt ang nararamdaman niya dahil sa pagkataksel niya kay Winston. Oo, nagtaksel ang kanyang puso kay Winston. Kahit hindi niya sinadyang mahalin ang kuya nito, madali na isaayos ang burol ni Winston. Kinailangan sa malaking lugar gawin ang burol dahil sa dami ng kaibigan, kakilala at miyembro ng grupo na gusto magbigay ng huling respeto kay Winston. Walang tigil ang vigil ng mga ito. Maraming kilalang government leaders, kabilang na ang Pangulo, ang nagtungo roon para makiisa sa pagdadalamhati nila. Everyone regarded Winston as a hero in his own right. Ikatlong araw ng burol, nang lapitan siya ni Wendell. Nakaupo siya sa isang silya, malayo sa karamihan ng tao. "Are you okay?" tanong nito. Humila ito ng silya at tumabi sa kanya. Alam niya 3 araw na rin itong walang tulog at pahinga. Sinulya pa niya ito. Kapag kuwan, ay tumango siya. Said na mga luha niya. Wala na siyang maiiyak. "I know you're not. Magpahinga ka muna sa kwarto. Matulog ka. May 2 malaking kwarto sa funeral parlor. I'm fine," wika niya. "Kung gusto mo, ihahatid muna kita sa bahay para makapagpahinga ka." Umiling siya. Ililibre na si Winston bukas. Gusto kong kasama ko siya sa huling araw ng burol niya. "I understand, but you have to rest." Alam kong hindi din magugustuhan ni Winston kung may masamang mangyari sa'yo. "I worry about you." Sa pakiwari niya, ay hinaplos na masuyong kamay ang kanyang puso dahil sa sinabi nito. "Thanks for your concern, but I'm alright." Tumango siya. Nagtungo siya sa harap ng kabaong ni Winston. Lihim siya nagpasalamat na hindi siya sinundan ni Wendell doon. Paulit-ulit na humingi siya ng tawad kay Winston sa kasalanan niya na nag-entertain ang kanyang puso at isip na ibang lalaki at kapatid pa nito. "I didn't mean it. I'm sorry," bulong niya. "Pipilitin kong alisin siya sa puso at isip ko. Pipilitin kong maging tapat sa pag-ibig mo, Winston." Pagkatapos ng libing ni Winston, ay nagbistulang sementeryo rin dahil sa sobrang lungkot sa malaking bahay ng mga Laiko. Halos araw-araw na umaalis ang mga mag-asawang Laiko. Alam ni Teresa na diramdam ng mga ito ng labis ang pagkamatay ng paboritong anak, pero dahil buong pananalig ng mga ito sa Diyos, ay madaling matanggap ng mga itong pangyayari. Mas pinagbuti pa ng mga ito ang pagbibigay ng mga aral. Hindi pa rin naman nagbago ang pagtingin ng mga ito sa kanya. Sa tingin din niya, ay gumandang pakitungo ng mga ito kay Wendell. Mas madalas na nagpupunta roon si Wendell. Nakikita niya nag-uusap ng mga ito. Tuwing pumupunta si Wendell doon, ay iniiwasan niya ito. Nangako siya kay Winston na papatay na niya ang nararamdaman niyang pag-ibig kay Wendell. That was the only thing she knew she had to do to ease the guilt in her heart. "Teresa, aalis na kami ng Tita Gina mo. Pupunta kami sa Cambodia. We will be away for 3 weeks. The most is 1 month. Bahala ka muna dito sa bahay," bilin sa kanya ni Tito Wilfred. "Nag-usap na kami ng Tito Wilfred mo, iha," pakli ni Tita Gina. "Kung naiinip ka rito sa bahay, pwede ka magtrabaho." Ngayong wala na si Winston, tumigil sa pagsasalita si Tita Gina dahil nabasag ang tilig nito. Hinaplos si Tito Wilfred ang likod nito. "Nag-usap kami na dahil wala na si Winston, hindi ka namin pipigilan sa kung ano man gusto mong gawin. If you want to work, you may do so. Marami akong pwedeng pang-rekomendahan sa iyo. Salamat po. Iyon nga po sanang gusto kong hilingin sa inyo. Alright, I'll talk to one of my business partners. Kailangan mabigyan ka ng magandang trabaho. Pero siguruhin mo na hindi mo kakalimutan ng mga activities sa church." "Hindi po. Pangako. Habang wala kami dito ng tito mo, dito muna titigil sa Wendell," sabad ni Tita Gina. Napatda siya. "Bakit po?" Si Tito Wilfred ang sumagot. "Mas mabuti na may kasama kayo dito. Kung magagawa mo rin, isama mo si Wendell sa church. Nakitaan ko na siya ng ilang pagbabago. I must admit, I'm partly to be blamed for his attitude. Hindi ko siya inunawa noon. Natuto kay Winston ang atensyon namin ng tita mo." Sinang-ayunan ni Tita Gina ang sinabi nito. "Ako rin.
Nagkamali ako. I have always regarded Winston as the good son. Hindi ko na malayang unti-unti na lumalayo ang loob ni Wendell sa amin ng tito mo. Nang mawala si Winston, saka namin na-realize na tama siya. We should give Wendell a chance. Nagalak siya. Hanggang sa huli ay si Winston ang naging unifying factor sa pagkabuo ng pamilyang iyon. Pero hindi na siguro dapat na tumira pa roon si Wendell habang wala ang mga ito. Nangako siya kay Winston at ayaw niyang masira ang pangakong iyon. Gusto na niyang tuluyang patayin sa kanyang puso ang umusbong na pag-ibig para kay Wendell. Wendell is worried about you, wika ni Tita Gina. Sa tingin daw niya ay in denial ka pa rin sa pagkamatay ni Winston. Hindi ninyo maialis sa akin na hindi malungkot, pero ayos lang ho ako. Hindi na po kailangan magstay dito sa Wendell, sabi niya. But he wants to. Ipaparenovate din daw kasi niyang condo unit niya, sagot ni Tita Gina. Isa pa, nabili niya ang bakanteng lote sa labas ng subdivision. Pasisimulan na raw niya ang pagpapatayo ng bagong talyer. Kaya ang sabi namin ng tito mo, tutal, palagi kami nag-out of town at out of the country, dito na lamang siya manatili. We want to make it up to him. Napalunok siya. It was really inevitable to be with Wendell. Hindi na kasi niya ito nakakwentuhan, kaya hindi niya alam ang mga aktibidades nito. Kapag pumupunta ito sa bahay, ay nakakasabay lang niya ito sa pagkain. Pagkatapos, ay agad na siya pumapasok sa kanyang kwarto. She had to be firm in controlling her feelings. Kung sa bagay, wala namang mangyayari kung pagtingin kapatid ang iuukol nito sa kanya. Iyon nga lang, sigurado mahihirapan sa sitwasyon. Pinakamahirap magpigil ng puso nagmamahal. Ang kailangan niyang gawin ay palagi niyang isipin kung gaano siya kamahal ni Winston nang sa gayon ay makalimutan niya ang pagmamahal niya kay Wendell. Tinanghali ng gising si Teresa. Sumama kasi siya sa driver na naghatid kina Tito Wilfred at Tita Gina sa airport na nagdaang gabi. Na-traffic sila nang pabalik na sa bahay kaya alas 11 na sila nakauwi. Hindi rin agad siya nakatulog dahil sinumpong na naman siya ng insomnia. Ayaw na niyang uminom ng sleeping pills na iniinom ni Tita Gina dahil ayaw niya maging dependent doon. Pagkatapos mag-shower at pagpalit ng damit pambahay ay bumaba na siya. Wala siya naabotang katulong sa kusina. Pati si Nita ay wala rin doon. Marahil ay abala ng lahat sa kanya-kanyang gawain. 2 araw na lamang at magsisimula na siya magtrabaho. Bago umalis sina Tito Wilfred at Tita Gina ay inasikaso ng una ang pagpasok niya sa isang kumpanya kung saan major stockholder ito. Ititrain siya bilang administrative officer. Excited na siya. Sa edad na 26 ay ngayon lamang siya makakaranas sa magtrabaho. Pakiramdam niya ay nagsisimula ng uminog ng normal ang kanyang mundo. Well, hindi naman niya inasam na mangyari ang ganoon at the expense of Winston's life. Nakahanda na nga siya maging full-time wife dito at ina na magiging mga anak nila kung hindi nakialam ang tadhana. She believed everything happened for a reason. Sana nga lang ay hindi namatay si Winston. Nang sumagi na naman sa kanyang isip ito, syempre ay kasunod niyon ang pagsagi din sa kanyang isip ng kapatid nitong si Wendell. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Kumuha siya ng plato para kumain ng almusal. Napalingon siya sa pinto ng kusina nang marinig niya ang bumukas iyon. Nakita niya si Wendell. Hindi niya alam na naroroon ito. Kumabog ang kanyang dibdib. Para mawala ang kaba niya, ay siya nang una bumati dito. Hi, hindi ko alam na nandito ka. Ngumiti ito. Good morning. Tumingin ito sa relo nito. It's actually 10:30 already. Not so early in the morning. Humakbang ito pagpasok sa kusina. Lumapit ito sa refrigerator at kumuha ito ng juice na nasa lata. Binuksan ito iyon at ininom ng diretso sa lata. Tanghali ka na yata na nagising. Nakakiti pa rin sabi nito bago naupo sa isang silya. Gabi na kasi kami nakarating galing ng airport. Saka sinumpong na naman ako ng insomnia. Dinala niya rito ang plato sa mesa, pati ang tinimpla niyang gatas. Natatakpan ng almusal sa mesa. Naupo siya at nagsimulang kumain. Bacon at hotdog ang naroong ulam. Gutom na siya, kaya kahit malamig na ang mga iyon ay kakainin niya. Lumipat si Wendell sa kaibayon niya. Bit-bit pa rin ito ang lata ng juice. Hindi na nga ako nakasama sa paghahatid kina mama at papa. Inabot kasi ng gabi ang meeting ko sa isang buyer. Tapos, kinausap ko pa ang engineer na gagawa ng talyer. Pero,
Nakausap ko na si Papa sa telepono. Okay naman daw sila. Natutuwa ako at nagkakaintindihan na kayo ni Tito. Sabi niya, habang pilit na binabaliwala ang malakas sa pintig ng kanyang puso. Mula nang mamatay si Winston, mahigit 1 buwan na nakararaan, ngayon lamang ulit sila nagkausap ng ganoon kalapit. Gumuhit ang lungkot sa mga mata nito. Nakakalungkot lang na kailangan pang wala ni Winston para ma-realize namin pareho ng mga pagkakamali namin sa isa't isa. Alam kong gusto ito ni Winston, ang magkasundo ko sina Papa at Mama. I was too stubborn and rebellious. Hindi ako lumugar sa pagiging anak. All's well that ends well, sabi niya. Kumain ka na ba? Tanong niya. I had coffee and pancake. Gusto man kitang saluhan. Busog pa ako. Nakangitin ito sa kanya ng mataman habang nagsasalita ito. Iniiwas niya ang kanyang mga mata. Kasunod niyon ay namayaning katahimikan sa pagitan nila. Pinigilan niya mapatingin dito habang kumakain siya. Nag-angat lamang siya ng tingin na magsalita ulit ito. Ang balita ko, magtatrabaho ka na sa Lunes. Pakli nito. Oo nga, sagot niya na hindi tumitingin dito. I'm glad that you finally decided to get out of your comfort zone. Noon niya tinignan ito. Ako rin, natutunaw siya sa titig nito. Gosh, ano ba nangyayari dito? At kuno nito makatingin. Para siyang lulunukin ito ng buong buo. Hindi niya kaya makipagtitigan dito. Baka mabasa nito ang laman ng kalooban niya. Masaya ka ba? Siyempre naman. Siyempre, masaya ako pero kinakabahan din. Na magkaroon ako ng pagkakataon na makausap si Mama at Papa ng masinsinan. Sinabi kong dapat lamang nabigyan kanila ng kalayaan gawin ang gusto mo. You are young, smart and beautiful. You need to see the outside world. But I'm not saying you should forget your duty to God. Napangiti siya. Salamat. Ngumiti rin ito. Walang anuman. She knew Wendell was trying to make her feel at ease. May gagawin ka ba mamaya? Wala. Bakit? Ililibre kita ng lunch. Ha? Hindi ka na pwedeng tumanggi. Nasabi mo nang wala kang gagawin. Magla-lunch tayo sa labas. Heto nga't ngayon pala ako magbe-breakfast. Lunch na agad. Then, we'll have a late lunch. Mamasyal muna tayo. Sorry, pero nakalimutan ko na may gagawin nga pala ako. Kapag hindi sinungaling ang tao, halatang halata kapag hindi nagsasabi ng totoo. Kasasabi mo lang na wala kang gagawin. Ngayon, sabi mo, meron. Napatingin siya rito. Hinuli nito ang mga mata niya. Are you trying to avoid me, Teresa? Napalunok siya. Hindi. Bakit naman kita iiwasan? Hindi ko alam, pero iyon na napapansin ko. Mula nang mamatay si Winston, ay iniwasan mo na ako. Huwag mo sana akong iwasan, dahil bago nagtungo si Winston sa basilan, ay nangako ako sa kanya na sasamahan kita. Mas kailangan mo ako ngayon. Alam ko kung gaano lungkot ang pinagdaraanan mo. Teresa, you need a company. You need me. Nag-init ang mga sulok ng kanyang mga mata. Hindi nito naunawaan kung bakit kailangan niyang iwasan ito. Ayaw niyang mas lumalim pang nararamdaman niya para dito. Siya lamang ang masasaktan sa bandang huli. Hanggang maaari, ay gusto niyang igala ang pagmamahal ni Winston sa kanya. Kahit sabihin pang walang kahulugan ang malalagkit at titig ni Wendell sa kanya, dahil ganoon naman talaga ito kung tumingin. Siya nang dapat umiwas dahil alam niya sa sarili niya na mahal na talaga niya ito. Oh, iiyak ka na naman. Yan ang nga bang sinasabi ko. Dapat, hindi ko binabanggit si Winston. Maya-maya sabi nito. Nakaramdam siya ng bigat sa dibdib. You must really go out with me. Wendell, kapag hindi ka sumama, ibig sabihin iniiwasan mo ko. Pero, tumayo ito. Inubos itong iniinom at itinapon ng lata sa basurahan sa sulok. Maiwan na kita. Sasaglit lang ako sa talyer sa Banawe. Tapos babalikan kita. Bye. Maang na nasundan na lamang niya ito ng tingin. Hindi na niya nagawa makapagsalita dahil mabilis na ito nakalabas. Gulong-gulong kanyang isip. Sa Mall of Asia nagtungo sina Teresa at Wendell. Noon lamang nakarating doon si Teresa. Nag-ikot-ikot muna sila. Malaki ang distansya nila sa isa't isa habang naglalakad, pero pakiramdam niya ay nagre-radiate ang balat ni Wendell sa kanya. Hindi niya alam kung pinag-aaralan nito mga kilos niya, pero madalas ay nahuhuli niya ito nakatitig sa kanya. Are you not hungry yet? Tanong nito
na mahuli ulit niya ito nakatingin sa kanya. Hindi pa naman. Late na ako nag-almusal, remember? Sagot niya. Ikaw, I'm starving. Pagkain na nga tingin ko sa'yo. Pabirong sagot nito. Kaya pala lagi mo kong tinitignan sa loob-loob niya. Eh di kumain na tayo. Anyway, it's past 1 o'clock already. I have an idea. Mahilig ka ba sa seafood? Oo, kung ganun, mag-seafood tayo. Sabi nito, sabay hablot sa kanyang kamay. She was caught unaware. Hindi siya nakapagsalita. Gusto niyang hilahin ang kanyang kamay pero hindi niya ginawa. Sumunod na lamang siya sa mabilis sa paglalakad nito. Kumabog ang kanyang dibdib. Kung pagmamasdan kasi sila, ay para sila magkasintahan na magkahawak kamay. Paano kung may makakita sa kanila na kakilala ng pamilya Laiko? Paano kung may masamang isipin ang makakakita sa kanila? Kamamatay lamang ni Winston. Kapatid pa nito ang kasama niya. Binawi niya ang kanyang kamay dahil sa naisip niya. Hindi naman nagprotesta si Wendell. Tinignan lamang siya nito pero hindi ito nagsalita. Sa parking lot sila nagpunta. Sa likod niyon ay may hilera ng mga stalls na nagbebenta ng sariwang seafoods at mga prutas. Sa kabila naman niyon ay hilera ng mga restaurants. I usually bring my clients here. Sabi nito na iparada na nito ang kotse nito. Hindi na siya naghintay na maalalayan siya nito sa pagbaba. Kusa na niya binuksan ang pinto sa gawin niya. Agad niya sinalubo ng mga tao roon. Lahat inag-aalok na mapagpaluto sa kanya-kanyang restaurant. Have you been in a place like this? Tanong ni Wendell nang papasok na sila sa bilihan ng mga seafoods. Umiling siya. She was amazed to see many stalls selling fresh seafoods. Lahat yata ng klase ng seafood ay naroon. Hinayaan lamang niya si Wendell. May suki na pala itong palaging binibilhan. Bumili ito ng alimango, pusit, sugpo, lobster at tahong. Inihatid sila ng isang lalaki sa restaurant ni Aling Ibiang. Doon daw palagi nagpapaluto si Wendell. Nang nakaupo na sila sa isang pandalawahang mesa sa gawing sulok ng restaurant ay dinalahan sila ng waiter na fresh buko juice. Medyo kumalman na ang kanyang dibdib. Napalitan na ng excitement at gutom ang kaba niya. You will love it here. Masarap sila magluto, sabi ni Wendell. Pero ang dami mo namang in-order. Kaya ba nating ubusin lahat iyon? Siyempre hindi. Iuuwi natin ng iba. Napangiti siya. Genuine ang ngiting iyon. Wendell had a good heart like Winston. Hindi kaya abutin alas 3 bago maluto ang lahat ng iyon? Nakuha na niya magbiro. You'll be surprised how fast they do it. Marami silang cook dito. Well, kung naisip ko agad na dalhin ka rito, I should have texted the restaurant and ordered in advance. At any rate, it won't take long. True enough, wala pang kalahating oras sila naghihintay ay isinilbi na sa kanilang umuusok na alimango with oyster sauce, buttered tahong, inihaw na puset at steamed lobster. Umuusok din ang kanin. Nakalimutan natin bumili ng isda, sabi nito. Hindi na kailangan, ang dami ng pagkain. Hindi niya alam kung anong uunahin niyang damputin. Iniabot ito sa kanya ni Wendell ang isang basang tuwalya. Here, mas masarap kumain na nakakamay. Maya-maya lamang ay in-enjoy na niya ang masasarap na pagkain. Panay ang subo niya sa mga pagkain inilalagay ni Wendell sa plato niya. Bakit ako lang ang kumakain? Tanong niya. I'm eating. No, you're not. Ngumiti ito. Sumubo ito na sugpo. See? I'm eating. Ngumiti rin siya. Habang nagtatagal, ay lalong gumagaan ang kanyang pakiramdam. She was learning to relax. I'm happy. Napanganga siya. Ha? I'm happy to see you happy. I'm just trying to move on. You should. I'm happy you're moving on. Nakatitig na naman ito sa kanya. Hindi na siya nagsalita. Nag-concentrate na lamang siya sa pagkain. Nang matapos sa silang kumain, ay halos hindi siya makahinga sa sobrang kabusugan. Marami pa silang dala pa uwi. Pagdating nila sa bahay, ay agad din namang umalis si Wendell. Nang matapos sa sila kumain, ay halos hindi siya makahinga sa sobrang kabusugan. Marami pa silang dala pa uwi. Pagdating nila sa bahay, ay agad din namang umalis si Wendell. May pupuntahan daw ito. Gusto sana niya itanong dito
kung doon ito matutulog mamayang gabi, pero pinigilan niya kanyang sarili. Nilantakan ni Nanita at ng iba pang katulong ang mga uwi nila ni Wendell na pagkain. Pagkatapos kumain ay pinuntahan siya ni Nita sa lanay. Nagbaba siya noon ng pocketbook. Naku, ngayon lang ako nabusog ng ganito kabusog, komento nito. Umupo ito sa tabi niya. Dumighay pa ito. Umiti siya. Halata nga, nilingon siya nito. Mabuti naman at maaliwalas na iyang ngiti mo. Hindi siya kumibo. Ibinalik niya ang atensyon sa pagbabasa. Ang bait ni Sir Wendell, ano? Tumango siya. May naisip lang ako. Ano? Tanong niya. Dinampot niya ang baso ng juice na nasa tabi niya para uminom. Ano kaya kung maging kayo ni Sir Wendell? Mutik na siyang masama dahil sa sinabi nito. Nita, wag kang magbibiro ng ganyan. Ay bakit? Anong masama? Dalaga ka. Binata siya. Basta, ayokong uulitin mo yan. Bagay naman kayo. Sa tingin ko nga, mas bagay pa kayo ni Sir Wendell kaysa kay Sir Winston. Pagkasabi niyon, ay tumingin ito sa kalangitan at pinagsalikop ang mga kamay. Naku, Sir Winston, huwag kang magalit sa akin ha. Dedo ka naman na. Loves din kita. Pero sayang naman si Teresa kung sa iba mapunta, diba? Hinataw niya ito ng libro sa hita. Ano bang pinagsasabi mo riyan? Kung sakali lang naman, wala namang masama. Naku, Nita, ako nga'y tigil-tigilan mo. Sobra kaya na busog. O baka naman kulang pang kinain mo. Aniya, bagaman na totoo ay parang tinatambol ang kanyang dibdib sa lakas ng kabog niyon. Magulo ang kanyang isip na iwan siya ni Nita. 10:00 na ng gabi ay hindi pa rin dinadalaw ng antok si Teresa. Malapit na niyang matapos ang binabasang libro. Tutok na tutok ang atensyon niya sa binabasa. Nasa climax na siya ng istorya nang makarinig siya na mahihinang katok sa pinto. Bumangon siya at pinagbuksan ang kumatok. Agad na pumitlag ang kanyang puso na makita niya si Wendell. Hindi niya namalayan ang pagdating nito. Sabi ko na nga ba, at kising ka pa. Anito. His eyes were tantalizing as usual. Hindi nakaligtas sa kanyang amoy ng alak sa hininga nito. Tinatapos ko lang ang librong binabasa ko. Nagpapaantok. May dala akong pizza. Ang sabi ni Nita, hindi ka raw kumain ng hapunan. Masyado kasi ako marami nakain kanina sa lunch. Medyo late na iyon. Pakiramdam ko kasi punong-puno pang tiyan ko. I haven't had dinner yet. Would you like to come with me and have a slice of pizza? Dinala ko na sa veranda. Hindi siya agad nakasagot. Please. Okay. Susunod ako. Nakangiting tumalikod ito. Pakiramdam niya ay nakadadabuhol-buhol ang kanyang hininga dahil sa lakas ng pintig ng kanyang puso. Habang naglalakad siya palapit sa veranda, nakatalikod si Wendell. Nang malaya nitong malapit na siya, ay tumayo ito at ipinaghila siya ng silya. Bahagya pa nitong nasagi ang likuran niya. Nang maupo siya, ay hinapit niya sa kanyang katawan ang suot niyang robe. Malamig na malamig ang simoy ng hangin. Mainit pa ang Hawaiian flavored pizza na inabot nito sa kanya. Walang imik na kinagat niya iyon. Napatingin siya sa bote ng alak sa harap nila. Mayroon ding fresh milk doon, ice cubes at maliit na baso. Ano yan? Umiti ito. That's called Kahlua. It's a coffee flavored drink. Alam ko. Bakit may inumin? Bawal yan rito. Sa halip na sumagot, ay agad na naglagay ito ng ice cube sa baso. Sinali niya nito iyon na kaunting-kaunting alak at maraming fresh milk. This is for you. Nagulat siya. I don't drink. Wika niya. I know, but this will help you sleep. I assure you, kapag ininom mo ito ay makakatulog ka agad. Hinalo nito iyon na stirrer bago iniabot sa kanya. Taste it. Umiling siya. Hindi niya tinanggap iyon. I never had alcohol in my whole life. Ibinaba niya ang may kagat ng pizza sa plato. Sorry, ayoko talagang uminom. Tinitigan siya nito. Look, this will make you feel good. Ayoko. You don't trust me, do you? Ang akala mo ay gusto lang kitang lasingin? He was looking intently in her eyes. Makakatulong ito sa'yo para makatulog ka. Trust me, I won't do you any harm. That's the last thing I would do. Hindi siya kumibo. She was still hesitant.
This is better than taking sleeping pills. Just take a sip. Tikman mo lang. I know you will like it. Hindi pa rin siya kumilos para abutin ang baso. Nakita mo naman siguro nakakabukas lang ng bote. Wala ko inalagay na kung ano man dyan. It's just a little amount of Kahlua and lots of milk. Para ka lang iinom na iced coffee. Trust me, sweetie. Napatingin siya rito dahil sa endearment na ginamit nito. May gumapang nakilig sa kaibuturan niya. Just a sip, come on. Tinanggap niya ang baso iniabot nito. Inamoy muna niya iyon. Amoy kape na amoy alak nga iyon. Inilapit niya iyon sa kanyang bibig. Kapag kuwan ay tinikman niya. Hindi nga matapang ang lasa niyon. Parang kape lamang iyon. Katulad lamang iyon ng iced coffee na binibili niya sa coffee shop. See? Lumagok ulit siya ng inumin. Ngumiti ito. Little by little, darling. Baka mabigla ka. Darling, ano ba mga pinagsasabi nito? Gusto niya sabihan nito na huwag siyang tawagin na kung ano-ano. Pero hindi niya ginawa iyon. Sa halip ay kumagat ulit siya ng pizza. Paunti-unti niya ininom ang Kahlua. Masarap iyon. Hindi nagtagal, naramdaman niyang parang umiinit ang punong tainga niya. Parang lumulutang siya. Feeling better now? Tanong nito. I feel tipsy. Pakiramdam niya ay umiinit ang kanyang katawan. It's working now. Kung gusto mo, pwede ka na magpahinga. Believe me, masarap ang tulog mo. You will thank me tomorrow. Nakangiting sabi nito. Parang ang gusto ko nang matulog. Tumayo ito. Sasamahan na kita. Tumanggi siya. Ako na lang. What's wrong? Nothing. Wala pala eh. Let's go. Gusto ko na rin magpahinga. Wala siya nagawa. Magkaagapay na naglakad sila patungo sa kanyang kwarto. Ito ang pumihit ang saradura ng pinto ng silid niya. Good night, sabi nito. Good night, tugon niya. Mabilis na pumasok na siya sa kwarto niya. Natakot siya na baka halikan siya nito. Sunod-sunod na buntong hininga pinakawala ni Wendell habang naglalakad siya pabalik sa veranda. Sa halip na magtungo siya sa kanyang kwarto gaya ng sabi niya kay Teresa, ay nagbalik siya sa veranda. Na makaupo na ulit siya ay nagsalin siya ng Kahlua sa basong ginamit ni Teresa. Ininom niya iyon ng walang kasamang gatas. Kanina ay uminom na siya ng isang bar bago umuwi. Nahihirapan na siya sa pagkontrol sa damdamin niya. Pero paano niya mapapabaling sa kanya ang pagmamahal ni Teresa, gayong alam niyang mahal na mahal nito ang kanyang kapatid. Natatakot siyang i-reject siya nito. Hiningi na nga niya ang blessing ng kanyang mga magulang. Sa pagkagulat niya, sa halip na magalit ang mga ito, ay parang ikinatuwa pa ng mga itong sinabi niya. Si Teresa daw ang pinakamabuting babae para sa kanya. Marahil nga raw ay sila ang nakatakda para sa isa't isa. Sinabi pa ng mga ito na kailangan mabaling ang pagtingin ni Teresa sa kanya ngayong wala na si Winston. Ang problema na nga lamang ay kung paano niya mapapaibig si Teresa. Hindi pa siya nakaranas manuhin ng babae, pero sigurado siya sa damdamin niya. He would pursue Teresa and he would do whatever it would take to win her heart. Ayos lang kahit pa maging panakipbutas lamang siya ni Winston. 3 shots na Kahlua ininom niya bago siya nagtungo sa kanyang kwarto. Kahit marami-rami siyang nainom, ay nahirapan pa rin siyang makatulog. Laman ng kanyang isip si Teresa. Mabilis na lumipas ang mga araw. Dahil palagi nasa labas ng bansa ang mag-asawang Laiko, palagi nasa bahay ng mga ito si Wendell. Ayaw sanang bigyan ni Teresa ng mali siya ang mga ipinapakita at ginagawa ni Wendell, pero kahit si Nanita at ang iba pang kasambahay nila ay nakakahalata na sa panunuyo sa kanya ng binata. He never spoke to her about love, but he showed signs that he felt something for her. Pilit naman niyang pinipigilan ang sariling mahulog, lalo ang damdamin dito. Tuwing magkasama sila, ay walang ginawa ito kundi titigan siya. Madalas, ay sinusundo rin siya nito sa trabaho. Ilang beses na rin siya nitong binigyan ng bulaklak at tsokolate. Pero wala itong binabanggit na anuman kaya pinapalagay niyang ginagawa lamang nito ang mga iyon para makamove on siya sa pagkawala ni Winston. Wendell showed her the real world. Ilang beses na siya nitong naisama sa mga deklaseng bars. Sinabi nitong hindi porket kapapasok niya sa ganoong klaseng lugar ay masama na siya babae. Ito naman na inasasama na rin siya sa mga church activities at worships, bagay na kinatuwa ng labis ng mga magulang nito. Unknown to Wendell and the other people in the house, she was already deeply in love with him.
Talagang hindi na niya makita rito ang masasamang gawin na nakasanayan nito dati at mga bagay na palagi niya naririnig noon tungkol dito. Napaka-responsable nito. Nakikita na rin niya ang pagmamahal ng mga magulang nito na hindi niya nakita noon nabubuhay pa si Winston. Kung siya ang tatanungin, ay nakapag-move on na siya. Naisip na rin niya na sa mga ipinakita ni Wendell na pagbabago, hindi na siya dapat mag-guilty kung sakali mang tapatin siya nito at maging sila. Minsan na siyang tinatanong ni Tita Gina kung anong masasabi niya kung sakaling ligawan siya ni Wendell. Ngumiti lamang siya noon. Alam niya matalino ang mag-asawa para hindi mahalata ang nararamdaman niya para sa anak ng mga ito. Yes, she could feel Wendell felt something special for her. Only she was not sure how deep that feeling was. Ayaw niya mabuhay na lamang sa pag-asa at paghihintay. Ang totoo, naiinip na siya sa paghihintay na kausapin siya nito ng masinsinan. Hindi pwedeng tinitingnan lamang siya nito palagi. Gaya na lamang ng mga sandaling iyon. Inauguration ng bagong talyat nito sa labas ng subdivision. Kahit may ibang kausap ito ay nakatitig ito sa kanya. Naroroon ang lahat ng malalapit na kakilala at kaibigan ng pamilya Laico mula sa alta syudad at maging sa mga ordinaryong tao. Hindi lamang kasi ordinaryong talyar iyon. Pinasanayaan iyon bilang Laico Motors. Nagsimula na mag-import ng luxury car si Wendell. Masayang masaya si Tito Alfred. Halatang proud na proud ito kay Wendell. Nagkaroon ng konting salo-salo sa bakura ng mansyon pagkatapos ng ribbon cutting ceremony. Nasa buffet table si Teresa para tingnan kung kumpleto pa mga pagkain na kahain sa mahabang mesa nang lapitan siya ni Wendell. "Thanks, Tere," sabi nito. Nilingon niya ito. As usual, bumilis na naman ang tibok ng kanyang puso. Hindi na siya nasanay sa presensya nito, samantalang palagi naman niyang kasama at kausap ito sa nagdaang ilang buwan. Basta kapag nasa malapit ito, ay bumibilis ang tibok ng kanyang puso. "For what?" "For everything you have done for me." Kunwari, ay sinipat niya ang mga lalagyan ng ulam. "I did nothing special." "Yes, you did. You changed me." Pakiramdam niya ay lalo pang bumilis ang tibok na kanyang puso. "Ikaw nga ito nagpapabago sa mundo ko," sabi niya. "Marami ka na itulong sa akin. May sasabihin sana ako sa'yo." "Ano?" "Diyos na mahabagin, magtatapat na po ba siya? Matagal ko nang gusto ipagtapat sa iyo. Kaya lang, baka magalit ka. Yun ang ayaw kong mangyari. Napakunot noo siya. Ano naman ang dapat kong ikagalit sa iyo? Sa tingin ko, panahon na para malaman mo ang bagay na matagal na panahon na bumabagabag sa akin." "Ano nga yun?" Huminga ito ng malalim. "I have two things to confess." Huminga ulit ito ng malalim. Nung gabi na naaalis si Winston, kinabukasan papunta sa basilan, nakagawa ako ng isa napakalaking kasalanan. He was looking at her straight in the eyes. "Kapag nalaman mo ito, baka kasuklaman mo ako. I did something stupid na labis na nagpapabigat sa dibdib ko." Sa maikling kwento, ay sinabi nito sa kanya ang mga bagay na matagal na nitong kinikimkim. Kumabog ang kanyang dibdib nang malaman niya ang itinatago nito. Hindi niya alam kung anong dapat niyang maramdaman. Matutuwa ba siya? Magagalit? All this time, hindi niya akalain ito at hindi si Winston ang nagparamdam sa kanya ng kaligayahan ng gabing iyon na gusto na siyang isuko ang kanyang sarili kay Winston. Namalayan na lamang niya na lumuluha siya. Bumadha ang pag-aalala sa mukha ni Wendell. "Sampalin mo ko, murahin mo ko, isumpa mo ko kung gusto mo, pero pakinggan mo muna isa ko pang sasabihin. Nagawa ko lang naman yun dahil mahal kita. Mahal na kita noon pa. 12 anyos ka pa lang, ay inaalagaan na kita sa puso ko. Ganoon kita kamahal. Habang nagdadalaga ka, ay naisip kong kung mag-aasawa ko, gusto ko, ay ikaw ang magiging asawa ko. Kaya lagi akong pumupunta rito noon, ay para makita ka. I was rebellious, but there were times I thought of coming and living here so that I could see you, so that I could be near you. But my illusions died when I learned about you and Winston. Naglasing ako ng todo na malaman ko yun. Ang sabi ko sa sarili ko, ang swerte talaga ng kapatid ko. Ipinanganak nga yata akong malas. Pinilit kong tanggapin sa sarili ko na talunan ako. Bad boy kasi ako eh.
Patuloy sa pagpatak ang mga luha niya. Hindi niya alam kung anong dapat niya maramdaman. Basta ang alam niya ay nag-uumako sa kaligayahan ng kanyang puso. Hindi niya akalain sa ganoong pagkakataon at paraan niya malalaman ang damdamin nito para sa kanya. Teresa, please don't cry, sabi nito. Bloody hell! I should have not told you that here. Marami pa namang bisita. Baka mabad shot na naman ako kina papa at mama. Bullshit! Bakit ba wala na akong ginawang tama? Watch your words. Akala ko ba hindi ka na magsasalita ng bad words? Saway niya dito. Napamaang ito. Hindi ka galit? Umiling siya. May ko-confess din sana ako eh. Sinabi niya dito ang lihim ng kanyang puso. Sinabi rin niya ang guilt na nararamdaman niya tuwing nakikita niya ito. Kaya pala, ibang-iba ang hindi ka sa ganun sa Winston. I mean, we haven't gone that far. Mahal na kita rin noon pa. Kaya nga ginusto ko ipagkaalob kay Winston na sarili ko ay para sa napatunayan sa sarili ko na mali ang nararamdaman ko para sa'yo. Halata sa mukha nito na hindi ito makapaniwala sa mga isiniwalat niya. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat at saka niyakap siya na mahigpit. Oh my God! I can't believe it. Imagine, napakaraming taon ang lumipas. Ako naman, gusto kong isudos mo si Winston para mapigilan mo siyang umalis at para na rin matapos ang pag-iilusyon ko na maging akin ka. Tinitigan siya nito. Kapag kuwan, ay tumingala ito sa kalingatan. Thank you God. Thank you so much for this wonderful day. Yumuko ito, tinalikan siya sa mga labi. Nagulat siya na makarinig sila ng mga palakpak. Nang tumingin siya kay Tito Wilfred, ay ngiti-ngiti ito. Ganoon din si Tita Gina. Sinamantala ni Wendell ang pagkakataon para magpaliwanag. Alam ko po na nagtataka kayo sa nasaksihan ninyo. Gusto ko pong sabihin sa inyong lahat kung gaano ko kamahal ang babaeng ito na alam kong mahal din ninyo. Inakbayan siya nito at hinapit siya palapit sa katawan nito. Natakot akong aminin agad ang damdamin ko. Kasi baka i-reject niya ako. I have always been the bad guy in everyone's eyes. Hindi ako kagaya ng kapatid kong si Winston, na karapat-dapat mahalin, pero sinikap ko pong magbago. Hindi pa nga lang ganap na ganap ang pagbabago ko. But I'm trying. Umaasa ako na matatanggap ninyo ako para kay Teresa. Nagpalakpakan ulit ang lahat. Nagsalita ulit si Wendell. Kukuhanin ko na rin po ang pagkakataong ito para sabihin sa inyo na magpapakasal na kami ni Teresa sa lalong madaling panahon. Gulat na bumaling siya dito. Wendell, don't you think it's too soon? Hayaan mong ituloy-tuloy ko na, sweetie. Ngayon ako nagkakalakas loob ng ganito. Baka hindi na maulit ito. Napangiti siya. Will you marry me? I want to spend the rest of my life with you. Yes, with all my heart. Hinagkan ulit siya nito sa mga labi sa presensya ng lahat. Kasabay na first year death anniversary ni Winston, ay isang simpleng kasal ang idinaaw sa isang grandiyosong hardin sa Quezon City. Teresa was wearing a simple yet elegant ecru wedding dress. She knew she was beautiful, the loveliest bride in the universe in the eyes of her groom, who was equally handsome in his white tuxedo. Si Tito Wilfred ang magkakasal sa kanila ni Wendell. It was a very meaningful and solemn Christian wedding rites. Magkahulugan ang bawat pangakong binitawan nila ni Wendell sa isa't isa. Ang reception ay dinaos doon din sa harding pinagdausan ng kasal. Ng lahat ng dumalo ay masaya para sa kanila ni Wendell. It was a love story made in heaven, according to them. Ang honeymoon nila ay regalo sa kanila ni Tito Wilfred at Tita Gina. Iniabot ng mga ito na nagdaang gabi pa ang plane ticket patungo sa Macau. They would stay there for 2 weeks. Afterwards, they would fly to New York. Surpresa ni Wendell sa kanyang trip sa New York. For 2 days, they would stay in the honeymoon suite of Shangri-La Makati before their flight to Macau. Panay ng bulong nito sa kanyang tainga. Sweetie, how long will it take before this bloody reception is over? Shit, the longing to be with you alone is killing me. Pinandilatan niya ito. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na tigilan mo ng pagsasalita ng bad words? Marinig ka pa ng papa at mama mo. Sige ka. Why? May masama ba akong sinabi? Ang gusto ko lang naman ay makaalis na tayo rito para masolo na kita. Wendell, sweetie, I have had enough. Baka nakakalimutan mong 12 anyos ka pa lang ay mahal na kita. You are turning 27 already. I hope you have the slightest idea kung gaano pang paghihirap ang pinagtiis ko.
Nag-init ang kanyang mga pisngi. Hindi niya alam kung kailan siya masasanay sa uri ng pananalita nito. Alam niya responsable at mabait ito, pero hindi maaalis dito ang pagiging sobrang prangka. Darling, please bear with the situation. Hinapit siya nito sa baywang. Alright, I'm sorry for being patient. But sweetie, promise me one thing. Ano yun? Don't you ever complain. Ano ko-complain ko? Don't you ever complain if we will be making love endlessly. Lalo nag-init ang kanyang mga pisngi. Wendell naman eh. Ngumiti ito. Why? Dapat lang, di ba? Imagine, Wendell. Lalo pa siyang hinapit ito sa baywang. Kapag kuwan ay hinagkan siya nito sa mga labi. Yung mga actions mo ang lalo nagpapakagigil sa akin. Do you know that the more I want to possess you when you're acting naive? You're driving me crazy. Isinumsob na lamang niya ang kanyang mukha sa dibdib nito para may tagong pamumula na kanyang mga pisngi. Masasanay rin siya sa kanyang asawa. I love you, I love you, I love you. Paulit-ulit na bulong nito sa kanyang tainga habang hinahaplos ito ang likod niya. I promise to be the best husband that I can be and the best father to our children. Tutuparin ko ang pangako ko kay Winston na mamahalin kita habang buhay at hindi kita sasaktan. I love you too, Wendell. I promise to give back the love you're giving me. Inalis nito ang mga braso nito na kayakap sa kanya. Kapag kuwan, ay kinulong nito ang kanyang mukha sa kamay nito. You better be, and you better start showing me how much you love me tonight. Ang gusto ko, mas mainit ka pa kaysa nung nagabi inakala mo ako si Winston. You were so giving then. Nag-init na naman ang kanyang mga pisngi. Hindi pwede ngayong gabi. Bakit hindi pwede? Meron kang menstruation. Noong nagbibisa ko kanina ng wedding gown, nagkaroon ako. Baka sa sobrang tension kaya dinatan ako. Dapat next week pa to. Natampal nito ang sariling noo. Bloody hell! Kapag binamalas ka nga naman. Natawa siya. Babawi na lang tayo sa Macau at sa New York. Pangako yan. Tumango siya. Kinabig ulit siya nito at maring hinagkan sa mga labi. Tinugon niyang halik na iyon ng buong puso. Dapat na siyang masanay na ibang klaseng magpakita na pagmamahal ang kanyang asawa. Alam niyang walang kahulilip ang kaligayahang kayang ibigay nito sa kanya. She was looking forward to spend the rest of her life with him. Maraming salamat mga ka-Felicidad sa walang sawang pagsubaybay ninyo sa aming kwento ng pag-ibig. God bless po. Ingat!